Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, nag-usap tayo tungkol sa first vision ni Joseph Smith. Itong linggo, itutuloy natin ang history ni Joseph Smith, mas lalo tungkol sa paghanap niya ng golden plates. Kaya pagkatapos ng first vision, si Joseph Smith, wala siyang mga paghahayag or vision or kahit ano para sa 3 taon. Higit pa sa 3 taon. Pero sa panahon nito, si Joseph Smith, sinasabi naman niya talaga sa mga tao na may nakita siyang vision, nakita niya si Heavenly Father, si Jesus Christ. Hindi niya talaga dinedeny kahit pinipersecute siya. Pero teenager naman siya, bata pa, kaya may mga problema naman kuminsan. Siyempre, meron naman mga bagay na ginagawa, kagaya ng lahat ng mga teenagers, na hindi naman talagang yung pinakamaganda, hindi naman yung grabe na kasalanan, pero yung mga, siguro nagtitease siya ng mga tao, na binibiro niya yung mga tao, mga ganyan. Hindi naman yung grabe, pero may mga kasalanan naman, kagaya ng lahat ng tao. Kaya sa isang gabi, sa September 21st, 1823, nagdasal siya. May dalawang dahilan na sabi niya kung bakit nagdasal siya sa gabing iyon. Ang una ay para humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan niya. Ang pangalawa ay para magkaroon siya ng isa pang vision, or at least na may pagpahayag na some sort na may mangyayari somehow. At sabi niya na may pananampalataya siya na mangyayari ito. Dahil nangyari na sa kanya minsan, inisip niya, mangyayari naman ulit. Basta humingi siya. Kaya habang nagdadasal siya, may pumunta doon na isang anghel. At nang nakita ni Joseph ang anghel, natakot siya sa una, pero nawala naman ng takot sa kanya ng madali. Ang anghel na ito ay si Moroni, na alam naman natin na yan ang huling propeta sa Aklat ni Mormon. Si Joseph, syempre, hindi naman niya alam ang ganyan noon. Dahil wala pa naman yung Aklat ni Mormon, hindi niya alam ang kahit ano tungkol dyan. Pero si Moroni, nagturo siya sa kanya ng maraming iba't ibang bagay. Tapos, ang isang sinabi sa kanya ay kung saan mahanap ang golden plates, ang gagawin na Aklat ni Mormon. Tapos, pagtapos na si Moroni sa mga sinabi sa kanya, umalis na siya. Si Joseph, iniisip niya kung ano yan, nagpo-ponder siya, tapos bigla dumating ulit si Moroni. Sinabi niya ulit ang lahat ng mga bagay na sinabi niya ang unang beses, tapos may dinagdag pa siya. Tapos umalis ulit. Tapos pangatlong beses, ginawa niya ulit. Bawat beses, may dinadagdag siya na mga sinasabi, pero yung iba, pare-pareho talaga sa sinabi sa una. Kaya, pagkatapos ng pangatlong beses, hindi na alam ni Joseph Smith kung anong isipin niya. Basta iniisip niya ng mabuti kung anong ibig sabihin nito, pero hindi niya maisip talaga. Tapos nalaman niya or napansin niya na umaga na pala. Kaya, umalis na siya sa kwarto niya, pumunta siya sa field para gawin ang mga ginagawa nila, mga farmer sila. Kaya sumama siya sa tatay niya. Doon sa field, nang sinusubukan niyang gawin ang mga kailangan niyang gawin or mga ginagawa niya araw-araw, napansin ng tatay niya na hindi naman niya kayang gawin ang mga bagay. Kaya sabi ng tatay niya sa kanya, uwi ka na lang, may kaibahan sa iyo ngayon. Siyempre, si Joseph, hindi naman siya nakatulog buong gabi. Tapos ganoon din, ang isip niya, punong-puno ng mga sinabi ni Moroni sa kanya. Kaya iba talaga. Pero, nang umuwi siya, biglang nahimatay siya, nawalaan siya ng lakas talaga. Tapos nagkaroon siya ng vision ulit na si Moroni nagbisita sa kanya ulit. Yung pang-apat na beses. Sinabi niya ulit sa kanya yung mga bagay, tapos sinabi sa kanya na dapat pumunta siya sa tatay niya at sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Kaya yan ang ginawa ni Joseph.
bumalik siya sa tatay niya, sinabi niya kung anong nangyari sa gabi na yan, gano'n din yung kayayari lang. Tapos sinabihan siya ng tatay niya na dapat sundin niya ang sabi ni Moroni na puntahan ang lugar na yan kung saan ang gold plates. Kaya pumunta siya sa lugar na yan, umakyat siya, may maliit na burol, yung parang maliit na bundok. Umakyat siya, nahanap niya ang lugar na may isang malaking bato dyan, inalis niya yung bato, tapos nakita niya na may gold plates doon. May mga ibang mga bagay din. Sinubukan niyang kunin, pero hindi niya nakuha at sinabihan siya ni Moroni na hindi pa siya handa na kunin ang mga bagay na yan. Pero kailangan balik si Joseph Smith bawat taon sa parehong araw para matuto mula kay Moroni at para mas lalo siya i-prepare sa mga bagay na yan para maging handa siya para ma-translate niya ang gold plates. Kaya si Moroni, ang isang bagay na sinabi sa kanya sa gabi na yan ay na meron siyang gawain para kay Joseph Smith. At itong gawain, maraming bagay ito kay Joseph Smith, pero talagang para sa pag-restore ng Ebanghelyo ni Yesu Cristo. Yan ang parang malaking bagay na may kasama dyan na pag-translate ng Book of Mormon, yung pag-restore ng simbahan, yung sa priesthood, yung maraming iba't ibang bagay na matututunan natin itong buong taon. Pero isipin natin na para sa atin din, sa buhay natin, hindi siguro ganyan kalaki ang gawain natin sa buhay, pero ang bawat isa sa atin, meron talagang gawain sa buhay. Meron tayong dapat gawin na para sa kaharian ng Diyos, para sa kaluwalhatian niya. Basahin natin ang isang quote ni Elder Gary E. Stevenson. Sabi niya, habang lumalapit tayo kay Kristo at tinutulungan natin ang iba na gayon din ang gawin, nakikibahagi tayo sa gawain ng kaligtasan at kadakilaan ng Diyos na nakatuon sa mga responsibilidad na ibinigay ng Diyos. Ang mga responsibilidad na ito ay simple, nagbibigay inspirasyon, nakahihikayat at kayang gawin. Narito ang mga iyon. Pagsasabuhay ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, pangangalaga sa mga nangangailangan, pag-anyaya sa lahat na tanggapin ang Ebanghelyo, pagbubuklod ng mga pamilya para sa kawalang hanggan. Kaya isipin natin na meron tayong gawain. Meron tayong sariling gawain na kailangan gawin at ayon yan sa mga sinabi ni Elder Stevenson. At yan ang journal prompt natin para sa linggong ito. Ang mga journal prompt ay, una, ano ang nagawa ko itong nakaraang linggo para magampanan ang aking espiritual na mga responsibilidad? At pangalawa, ano pa ang pwede kong gawin itong susunod na linggo? Kaya si Moroni, yung iba na sinabi niya, dahil marami talaga siyang sinabi, hindi natin alam ang lahat ng sinabi niya. Ang sinulat ni Joseph Smith, konti lang kumpara sa talagang lahat ng sinabi ni Moroni. Pero ang iba doon ay binanggit niya ang mga sinabi noon ng mga propeta sa Old Testament. Ang isa doon na binanggit niya ay ang salita ni Malachi. Si Malachi, isang Old Testament prophet, yung huling aklat sa Old Testament. Marami naman siyang sinabi. Mahalaga talaga ang mga itong sinabi ni Malachi dahil meron naman tayong salita niya sa lahat ng mga standard works, yung mga banal na kasulatan sa simbahan natin. Basahin natin sa Doctrine and Covenants section 2 kung ano ang sinabi ni Moroni dahil halos pareho sa meron sa Malachi pero binago konti. Kaya nakasulat din sa Doctrine and Covenants section 2. Maikli lang itong section kaya basahin natin ang buong section. Sabi dito, dingin ipahahayag ko sa inyo ang pagkasaserdote na sa pamamagitan ng kamay ni Elijah ang propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. At kanyang itatanim sa mga puso ng mga anak ang mga pangakong ginawa sa mga ama
at ang mga puso ng mga anak ay babaling sa kanilang mga ama. Kung hindi makagayon, ang buong mundo ay lubos na mawawasak sa kanyang pagparito. Kaya ang mga sinabi na ito, mas lalo natin malalaman tungkol sa nangyari, yung fulfillment nito, yung kung kailan talaga nangyari ito na bumalik si Elijah, sa October pa nitong taon. Malayo pa ang section na yon sa Doctrine and Covenants. Pero itong buong taon, malalaman natin or mag-uusap tayo tungkol sa Ebanghelyo ni Yesu Cristo, sa family history, sa mga templo. Kaya mahalaga talaga ito yung meron kay Elijah. Um, kaya um, si Joseph, si Joseph, marami siyang iniisip noon. Um, Siyempre, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa una dahil hindi naman siya pinayagan na kunin ng golden plates. Maraming sinabi sa kanya tungkol sa mangyayari sa future. Kaya medyo nalilito siya, pero at least alam niya na totoo talaga na meron Heavenly Father and Jesus Christ sa first vision. Alam niya na may mga anghel. Alam niya na may mga bagong banal na kasulatan, hindi lang ang Biblia. Marami siyang alam talaga dahil sa mga nangyayari sa kanya. Um, pero sa panahon na ito, umabot ng 4 na taon mula sa unang nakita niya yung golden plates hanggat nakuha niya, na pinayagan siya na kunin ang mga golden plates. Sa panahon na yan, bawat taon, bumalik siya doon sa lugar ng golden plates at tinuruan siya ni Moroni. Pero, ganoon din sa 4 na taon na yan, maraming iba't ibang bagay ang nangyari sa kanya. Mga magagandang bagay, mga hindi maganda. Halimbawa, si Alvin, yung isa niyang kapatid, namatay mga 2 months lang pagkatapos ng pagkita niya ng golden plates. Kaya nalulungkot talaga si Joseph sa ganyan. Pero meron din na nag-asawa siya kay Emma. Nangyari yan yung taon bago pa niya nakuha ang golden plates. Ganun din, nagkaroon siya ng iba't ibang trabaho, may mga mabuti, masama na nangyayari doon, pinapersecute siya marami pa rin. Kaya marami naman iba't ibang bagay nangyari sa panahon na ito, pero lahat na yan ay naghanda sa kanya na magawa niya ang kailangan niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Moroni sa pang-4 na taon na bumalik siya, na handa na siya at pwede niyang kunin ang golden plates. Kaya kinuha niya at siyempre, ginawa niya ang translation. Hindi naman kaagad niya nagawa, pero mabilis naman. Kaya sa buhay natin, isipin din natin na meron din tayong mga ganyan. May mga biyaya na nangyayari, may mga pagsubok na nangyayari, pero buhay naman yan. Yan talaga ang buhay natin. Yan naman ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo. Pero kung gamitin natin ang lahat ng mga ito, mabuti o masama, para maging handa tayo na gawin ang mga pinapagawa ng Diyos sa atin, talagang bibiyayaan tayo at magiging masaya tayo. At tutulong din tayo, kagaya ng ginawa ni Joseph Smith, tutulong tayo sa mga ibang tao na lumapit kay Kristo. Kaya alam ko na ito ay mahalaga na gawin natin. Alam ko na si Joseph Smith ay isang tunay na propeta ng Diyos. Yan din ay bahagi ng invitation natin sa itong linggo. Ang invitation ay manalangin upang malaman na si Joseph Smith ay tinawag ng Diyos upang maging isang propeta. Ibahagi ang iyong patotoo ng personal o online. Kaya sana gagawin ninyo ang invitation na ito. Dahil alam ko talaga na kung magdadasal kayo na taos puso, malalaman talaga ninyo na totoong propeta si Joseph Smith. At sana, nang nalaman na ninyo, ibabahagi din ninyo sa lahat. Maganda naman na malaman ng lahat ng mga tao na totoong propeta si Joseph Smith, at nang malaman nila yan,
malalaman din nila na totoo ang ebanghelyo na binalik niya. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Joseph Smith at sa lahat ng ginawa niya para sa atin. At ito ang iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa next week, matutuloy tayo sa pagbabasa ng Doctrine and Covenants. Hindi muna natin tatapusin ang Joseph Smith history, pero gawin natin ang Doctrine and Covenants section 3 hanggang section 5. Salamat sa panonood.